Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ngayon po ay December 25, 2019. Araw po yan ng Miyerkules at syempre araw din po ng Kapaskuhan. Merry Christmas! Yes, ako po si Yeda Pascual at nasa kabilang linya lang po si Idol Raffy Tulfo. Magandang hapon, magandang gabi po dyan, Idol. Merry Christmas na rin po. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Yeda, palakpak muna tayo sa ating mga kapatid. Palagi na pinagawa. So, sa araw na ito, wala tayong susultin, sikasuhin na mga reklamo, kundi lahat kayong mga reporter ay magpapahagi ng inyong mga karanasan, ng inyong mga nagawa, ginawa, at inyong mga opinion tungkol sa mga kasong hinawakan ninyo. Tama? Yes po, Idol. Ready na rin po sila. Ready na ba kayo? Yes po. Okay. At nais ko lamang pasalamatan hindi lamang mga reporter kundi lahat ng staff na pumupo ng Raffy Tulfo in Action. This is the time na ako'y magpapasalamat sa kanila sa lahat ng kanilang mga contribution sa kumpanya. And of course, sa mga reporter na naka-ready na sa phone patch, yan ay sa panguna ni Mau. Siya yung pioneer. Yes Si po. AJ, of course, si Sherry, Jam, Jessa, Mary, Jen, Steph, Lay, and of course, the last but not least, si Eda. Palapakan natin sila lahat. Yes po. Okay. We'd like to make a few statements. Okay. Alam niyo po mga kapatid, marami kasing nagtataka bakit daw ako madalas magalit sa mga staff. Ganito yan. Kasi nga po, yung mga complainant na pumupunta po dyan, pumipila po sa amin, marami sa kanila, sobra-sobra po ang binibitbit na problema at galing pa sila sa napakalayo mga probinsya. So when they arrive dyan sa Action Center at natutulog pa yung ilang sa kanila sa labas, then mataas po yung expectation nila sa amin. And we have to meet that expectations. There are times hindi po namin na-meet yung expectations na yan, then doon po kami lahat na-stress. Kapag na-stress po yung mga complainant, na-stress po ako. Kapag ako po yung na-stress, natural, dapat ma-stress din po yung mga staff. Because yung pong mga complainant, ang napakahalaga po sa Raffy Tulfo in Action. Dahil kung wala pong complainant, wala pong programa. Ganun po yan eh. So, ako po, bilang kapitan po ng programa, ika nga, ako po nagdadala sa show. So, I make it a point na lahat ng complainant na pupunta dyan ay masasatisfied na hindi sila uwi ng luwaan as much as possible. At kapag malungkot ang complainant, my golly, sigurado po, maasahan nyo, ako po'y malungkot. At kapag ako po'y malungkot, naturalmente dapat ang mga staff malungkot din. Ang lagay malungkot na complainant, malungkot ako at mga staff, papetiks-petiks lang. Hindi po pwede sa akin yan. In short, kailangan po yung expectations po ng mga complainant ma-meet namin. Mataas po ang standard po ng show. Ito po siguro ang dahilan kung bakit dumarami po ang followers at subscribers ng Raffy Tulfo in Action. Just because nakikita nila na talagang we take our job seriously. Having said that, I would like to congratulate everybody, lalo na yung mga staff na umabot ng 1 taon. Kasi nga po, hindi po madali ang mag-work sa Raffy Tulfo in Action. Sinasabi ko na po sa inyo, ang Raffy Tulfo in Action, hindi sa pagmamalaki, ang isa sa mga show na kapag ikaw ay umabot na 1 taon dyan, pwede ka na makipagpakpakan sa anumang media institution, kaya mo nang pumantay o lapisan pa yan. Bakit ka mo? Because Raffy Tulfo is a perfectionist. So kapag lumampas ka ng 1 taon, ibig sabihin, you are part of an organization that recruits the best of the best. Congratulations sa inyo lahat dyan, Yeda. Yes po. Palakpakan yung mga sarili nyo. Alright, ako'y makikinig lamang. Go ahead. Mag-usap-usap kayo, ako'y makikinig lamang sa inyo. Hindi ko kayo pakikialaman. At from time to time, kung kinakailan po ako mag-singit, sisingit ako. Pero ito ay show ninyo. Go ahead. Umpisahan mo na.
mag-usap-usap na kayo. Okay. So, bagamat, ayan nga po, wala po akong guest co-host ngayong araw na ito dahil alam naman natin na busy po ngayong araw, abala po lahat ang mga tao, kasama ang kanilang mga pamilya, nag-celebrate sa kanilang tahanan. Yung iba po, syempre, may mga pinupuntahan. Pero dyan lamang po kayo dahil may mga makakausap pa rin naman po tayo ngayong araw via phone patch. So, yan po ay mga reporter po ng Wanted sa radyo. Okay. So, unahin na po muna natin. Sige, andyan sila. Si Gisela Castillo. Ayan po, okay. Okay, Jen? Hello, Yeda. Okay, Merry Christmas, Jen. Okay. Hello, Yeda. Hello, Merry Christmas sa inyo. Yes Sa lahat po. po ng nakikinig, Merry Christmas po. Okay, so kamusta ka naman ngayon, Jen? Yes, okay naman. Busog na busog tayo sa Noche Buena last night, no? Pero, of course, tulad nga ng gusto ni Idol, makapag-usap-usap tayo today at kaya tayo ay nandito. Okay. Si Jen Castillo po, kung mahatandaan natin, bago lang din po siya, kasabayan ko po siyang reporter. So, field reporter din po siya. At Jen, pinakakilala, tumatak sa mga tao itong kaso na hinawakan mo tungkol ito sa PWD. Tama ba? Yes, Oo. Yeda, tama. Tapos may pamagat nga din ito na reporter ni Idol Rafi di napigilang umiyak sa tinutulungang estudyanteng PWD. Umabot to dyan ng 4.4 million, almost 4.5 million views, tama? Yes. Oo. Jen, pwede mo ba kaming kwentuhan dun sa kasong hinawakan mo na yun na bakit ka naging emosyonal at yun nga naiyak? Okay. Yes, Yeda. Ganito kasi yan, no? Etong si Kuya Christian, siya po yung PWD. Etong kwento niya is very inspiring po siya for me. Kasi kahit na may kapansanan siya, hindi hadlang sa kanya yon para ipagpatuloy na makapag-aral siya. And lingid sa kaalaman ng iba, siya ay nasa second year college na. And for me, nung nakita ko kasi, nung hinawakan ko tong kaso na to, kaya ako naiyak, nakita ko yung hirap ng buhay. Pero kahit na mahirap yung buhay ng family nila, nakikita mo sa mga mata ng mama at papa niya na they are very proud of Kuya Christian kasi hindi siya, parang kahit na malabo ang mata niya, mahirap siya maglakad, pero hindi siya nadi-discourage para tumigil sa pag-aaral. And that is very inspiring at sana maging very makita ng tao ba na kahit ano man estado mo sa buhay, hindi ka pwedeng tumigil mangarap or para makatapos sa pag-aaral, diba? Tama naman. Yes. Kaya naman very thankful din ako kay Sir Rafi na syempre nabigyan niya ng pagkakataon na makita or matulungan yung mga ganitong klase ng tao. At syempre, kung hindi rin dahil kay Idol, hindi natin mabibigyan pansin, Kuya Christian, na isang PWD nga na porsigido mag-aral. Tama. So, ayan, isang inspirasyon din yan sa mga estudyanteng nanonood sa atin na hindi hadlang yung hirap ng buhay, pati yung kapansanan natin para magpursige sa pag-aaral. So, kamusta na ba Jen, si Kuya Christian ngayon? Okay. Eto, Yeda, as of now, kasi si Kuya Christian ay naging kaibigan ko. Hanggang ngayon, usually, kinakamusta ko siya, Kuya Christian, kumusta ka na ba? At kung hindi niya natatanungin, ngayon ay kaarawan ni Kuya Christian. Wow, talaga. So, happy birthday to Kuya Christian. Kung Wow. nakikinig ka man ngayon, Kuya. Happy birthday po. Happy birthday. Nice naman. Oo. Yes. Happy birthday to Kuya Christian. Pwede makisingit? Sige. Yeda? Yes po. Opo. Hello, Jen. Yes, sir. Hello po, sir. Merry Jen, Christmas po. Merry Christmas, Jen. Napanood ko yung video. In fact, talaga napahanga mo ako. Sobrang hanga ko sa'yo doon. Dito yung sinasabi ko nga, mga kapatid, and I'm addressing now yung mga viewers at followers natin, na yung mga staff po ng Rapid Tulfo in Action, they are the best of the best pagdating po sa public service. Kasi nga po, pag hinire ko sila, bago sa ma-hire ko sa kanila sila, andun po talaga yung pagsabi ko sa kanyang diretsahan na kung wala kayong puso para sa mga hirap, this job doesn't belongs to you. Kaya, eto nga po, natutuwa ako, lalo pa itong sinabi ni Jen, na meron na siyang attachment doon sa ating complainant, na alam niya, monitored niya yung takbo ng buhay ng bawat kasong hinahawakan niya. Ganun po kami. So kita mo, pati birthday ng complainant, ng kasong hinahawakan niya, hindi nakalimutan, bagkos binati pa niya ngayon.
Keep it up, Jen. Good job. Thank you, Good job, sir. Jen. Thank you Good po. job. Thank you, Okay. sir. Thank you, Sir Rafi. Alright. Okay. So, Yes, sige. Ano pa, Yeda? Tuloy mo Opo, yung pag-uusap niyo. nakakatuwa naman Jen. Pero itong magulang niya, nakita din namin, nakita sa video, na ang hirap papunta yun sa kanila. Bundok ba yun, Jen, yung pinagdaanan nyo doon? Yes, Yeda. Kung Mm-mm. mapapansin natin, yung pagpunta namin doon is more or less nasa 20 to 30 minutes kasi yung bahay nila, Kuya Christian, parang sila lang talaga yung nandoon sa lugar na yon. Mm-mm. So, when we get there, talagang mararamdaman mo yung, parang isipin mo, Yeda, Oo. from dun sa bahay na yon, pupunta siya ng school, bababa siya, and knowing na Mga ilang minuto yun, Jen? PWD. Oo. PWD siya and bababa siya ng almost 20 to 30 minutes 20 to para 30. makapasok sa school, and that is very inspiring and nakakataba ng puso na may mga tao talaga na porsigido, 'di ba? For hindi para sa kanila rin, para rin sa family nila, 'di ba? Mm-mm. So nakaka-inspire. Ano nga ba Yes. dyan yung mga binigay nyo kay Christian na para sa pag-aaral niya? May laptop, di ba? Hinandugan Yes. din natin ng laptop, ng salamin. Oo. Tama. Actually, ang hiling lang talaga niya kay Idol is salamin. Pero syempre, Sir Rafi is very generous. Generous. Syempre, binigyan din niya ng TV, ng laptop at groceries at mga damit niya for school. At tuwang-tuwa naman si Kuya Christian doon kasi beyond sa expectation niya yung nakuha niya at natanggap niya kay Idol. Mm-mm. So, Okay, may dagdag ko lang. Reading glass yung kanyang iniingit kasi yung kanyang Yes, sir. reading glass ay malabo na, meaning na-overcome na niya dahil kailangan na niya ng mas mataas ang grado. Kailangan niya ng bagong reading glass. So, binigyan natin siya ng bagong reading glass. Yun. mm-mm. Yes, sir. Okay. So again, doon kay Christian, kung nakikinig siya, Christian, kapag kailangan mo pang tulong namin, huwag ka magkatupili. Anyway, may contact number ka naman pala kay Jen. So, makipag-contact ka lang kay Jen, makipag-ugnayan ka lang kay Jen. If there's anything mo na we can do for you, don't hesitate. Nandito pa rin kami para tulungan ka. Again, Jen, good job, Jen. Good job. Ang galing. Yes, sir. Thank you po, sir. Mm-mm. Bukod pa dun, Jen, marami ka ding kaso palang hinawakan na tulong. Yes. Oo. Ano pa ba yung latest natin na hinawakan na tulong naman? Okay, etong isa sa mga latest or bago pa lang na nahawakan ko, etong si Tatay Mario, isa siyang magtataho na 72 years old at 42 years na siyang naglalako ng taho. And ito na naman, another very inspiring na naman itong kwento na ito kasi, 'di ba, 72 years old na tatay, nagtatrabaho, nagbubuhat ng almost 40 kilos ata itong taho eh. Tapos 42 years na siya nagbebenta para sa mga apo niya. And very inspiring din tong buhay ni Tatay Mario. Dahil nga nung nakilala ko siya, nakita ko rin yung hirap ng buhay, kung gaano kahirap magbenta ng taho, kailangan gumising ng maaga. Actually, sa age ni Tatay, he is 72 years old. 72? Yes. Gano'n na siya katagal na nagtitinda ng taho, Jen? 42 years. Yeah, 42 years. Ganun na siya katagal. And dapat sa 72 years old, nagpapahinga na lang si Tatay. Pero sabi nga niya, nung kinausap ko siya, Tay, bakit ayaw niyang tumigil muna or magpahinga? Sabi niya, hinahanap daw ng katawan niya ang pagbebenta ng taho. Yun daw ang nagpapalakas sa kanya. So, nung narinig ko, sabi ko, wow! Sabi ko, yung ganitong klaseng tao, sila yung talagang dapat tinutulungan at pinagpapala pa ng Diyos kasi hindi sila tumitigil na magtrabaho para sa family nila, diba? Nakaka-inspire din, no? 72. May mga anak ba? May mga pamilya din si tatay? Yes, pero yung asawa niya is wala na, Okay. sumakalibalang buhay na. Pero meron siyang, ang kasama niya sa bahay niya, Yeda, ay mga apo niya. At yun nga, yung mga tinutulungan niya na, syempre, buhayin. At yung ilan kasi sa mga anak niya ay nasa kanya-kanya na rin nilang pamilya sa ngayon. So, saan ba naglalako ng taho ito si tatay para, syempre, mabisita natin minsan, di ba? Para makabili din tayo. Yes, Yeda, pumunta kami sa Maragondon at syempre doon namin siya naabutan na nagbebenta at syempre natikman nga natin ng taho ni tatay na
syempre napakasarap and very nutritious ang taho, diba? Totoo naman. Mm. Sa Maragondon, so okay. Yes, Cavite siya. Okay, sa Yeda. mga nanonood sa atin, pwede niyo pong puntahan si tatay para makatikim tayo. Makatulong din tayo, syempre, sa kanya dahil hindi biro sa edad niya po, pero tumutulong pa rin siya para sa mga apo niya. So, magandang inspirasyon din yan sa mga nanonood natin na taga-subaybay, tama. Okay, sige, Jen. Ano pa yung mga unforgettable experiences mo dyan, Jen, sa isang pagiging field reporter na ma-share mo sa mga taga-subaybay? Actually, madami. Kung actually, Okay, bago pa lang ako. sorry, makisik mo na, Yeda. Yes po. Yeda, masingit. Bakit hindi naman ikaw ang magkwento? Kasi meron ka rin hawakan na kaso, tama? Yes, Para Idol. mapakinggan namin yung mga nagawa mo. So, Jen, baliktarin naman natin. Ikaw magtatanong kay Yeda. Okay. Tapos Yeda Sure. magkwento. Sige po. Sige. Okay. Go ahead. So, Yeda. Okay, ayan nga. Sabi ni Idol, gusto tanungin kita. Yeda, dahil nga indoor reporter ka dati, In-house, siyempre yes. ngayon nag-field ka na. Ano naman itong mga isa sa mga unforgettable na Okay. ginawan mo ng storya or binigay na kaso sa'yo ng Idol? Ako kasi sa simula, nasanay po ako na sa ako in-house reporter. So kung Yes, yes. kung titingnan natin magkaiba dahil kapag in-house ka sa studio ka lamang, pero kapag ka field ka, ayan nakikipagsalamuha ka na sa mga complainant. So dati po bilang in-house, after po interviewin ni Idol Rafi yung mga complainant, ini-interview ko rin po sila. Pero ngayon na naging field reporter na po ako na rin po yung sumasama sa mga complainant natin. So, bago po sa pakiramdam ko yon. At syempre, nung una, talaga namang nakakakaba, pero ang sarap po sa pakiramdam tumulong. Yung huli ko pong kasong nahawakan, kung matatandaan nyo, ito bago-bago pa lang, yung kay Sir Jesse po na isang Amerikano, na ayun, nag-viral po yan sa Facebook na pinost po yan ng isang concerned citizen natin at ang dami pong tumutok doon sa kaso na million din po yung views at ang dami pong gustong tumulong. Pero ngayon po, ongoing pa rin yung kaso na ito ni Sir Jesse at sinusubaybayan pa rin po naman natin, lalong-lalo na yung sa anak niya, yung bata, dahil doon po talaga nanlalambot yung puso ng mga tao at kabilang na rin po ako doon dahil batang-bata pa, pero ang dami niya na pong pinagdadaanan. 4 years old pa lamang po ito. So, ayun, Jen, hindi ko talaga makakalimutan yon dahil napalapit na rin sa akin, sa puso ko, itong batang ito. Dahil, kung maikukwento ko lang, takot siya. Ang dami, may trauma itong bata. Ayaw niya sa makakarinig ng salitang goodbye. Alam mo yun, yung pakiramdam na dapat anong sasabihin mo lang sa kanya, see you soon, see you tomorrow. Kasi, magwawala siya, iiyak siya, ganun yung pakiramdam ng bata. So, nung nakita ko siya, iwas pa siya sa akin nung simula. Pero napalapit na rin sa akin, lagi niya na akong niyayakap, kinakamusta. Nung nakita ko siya ng last time lang, sinabi niya sa akin, I miss you, Ate Yeda. So, ang sarap sa pakiramdam na napapalapit din sa atin yung mga taong tinutulungan natin. So, ayun, yung unforgettable experience ko. Yes. Oo nga, Yeda, ko yan na laman ko din yung kaso na yan na binigay nga sa'yo ni Idol Rafi and very challenging actually yung Sobra. kaso na yan. Kasi hanggang ngayon, ongoing pa rin siya, diba? Tama ba ako? Ongoing pa rin at Yes. sinusubaybayan pa rin natin. Yun, itatakbo ng kaso na nakasingit ito. din ulit. Yes po. Yeah, yung kaso kasi nitong si Jesse Carberry. Iba ito sa mga cases na natanggap natin concerning sa mga foreigners na humingi ng tulong sapagkat in the end, nabaliktad. Siya pala ang dapat ireklamo. Siya pala ang lumilitaw na may problema. Tama? Kasi karamihan sa mga foreigners, halos lahat na lumalapit sa atin, talaga namang meron silang issue na dapat ma-address, na dapat natin matulungan. Issue nila against sa mga kababayan natin na nanloko sa kanila. Pero dito lumilitaw, nung umpisa, maganda maganda yung momentum, yung part 1, na marami talagang naawa, maraming mga involved na para masolve itong kaso. And then kaso habang tumatagal, samot-saring mga bagay-bagay ang lumilitaw na lumalabas, teka muna, merong problema ata dito sa Amerikano. Dahan-dahan, nabubuking yung mga sekreto ni Amerikano na hindi niya talaga sinasabi or hindi man niya sinasadya na nadudula siya at nasasabi niya.
na it became a problem na yun ay nagiging point against him. Example na lamang, yung bang nagkaroon siya ng kabit at nagkaroon ng 2 anak na inamin niya mismo. Nasa umpisa, hindi niya sinabi yun. Kung hindi sinabi nung misis, si Marilyn, hindi natin malalaman yun, tama? Yes po, Bigla Idol. na lang tayo ginulat na while he is in a relationship, kasal sila nitong si Marilyn, nagkaroon siya ng girlfriend at nagkaroon ng 2 anak. And then lumitaw pa yung issue na tungkol sa kanyang mga computer at gusto niyang baklasin yung mga wiring sa kanyang computer at may mga sensitive na mga information, things like that. So, unique ito itong kaso niya. Tama? Yes po. But anyway, Yeda, kinukomment kita, bagamat medyo napagalitan kita, dahil kung tutuusin, may point nga naman doon sa Amerikano, sapagkat, siyempre, lumilitaw para sa kanya na bakit mo siya bigyan ng napakaraming pagkain, ano siya, patay gutom. Okay? Ang siste, sa bandang huli, para sa akin, ang dating noon, nag-iinarti lang siya. Dahil yung binigay mong pagkain na sobra-sobra, kinain din niya, tama? Yes po, Idol. Yeda? Yes po, kinain niya po sa kotse at sa hotel. Kinain niya sa kotse at sa hotel. At malaman-laman natin na kapag umorder pala siya ng pagkain sa hotel, bonggang-bongga, sky is the limit. So, kung tutuusin, tama lang naman talagang ginawa mo. Para sa kalaman ng lahat, kami po kasi sa Wanted sa Radyo, mga staff, meron po silang sarili diskarte. Kung nakikita nila na itong tao kailangan mabigyan ng maraming pagkain para naman ma-please siya. Kasi ganun po kami, very hospitable dapat tayo sa mga bisita natin, especially mga foreigners. Tinotodohan. Tinodo ni Edan, wala namang masama sa kanya. Kaya lang sama ng Amerikano. At pinanigan ko yung Amerikano at first. Napagalitan ko si Eda. But anyway, bandang huli, lumitaw na tama pala si Eda. And for that, Eda, and I apologize to you, bagamat sa umpisa mali ka, pero in the end, lumitaw na ikaw pala tama. At dahil dyan, kinukomment kita. And I congratulate you for a job well done. Okay? Maraming salamat po, Idol. Okay po. Thank you po. Opo. Alright. Okay. Now, Yes. Noche Buena dito ngayon. Bibitaw na muna ako. Usap-usap muna kayo dyan. Kakain muna kami rito. Yes po, Idol. Magno-Noche Buena na kami rito. Okay? Yes Sige. po. Again, bahalan muna kayo dyan. Merry Christmas sa inyong lahat. Okay? Merry Christmas po, Idol. Okay. Okay, nasa linya pa ba si Jen? Jen Castillo? Yes, Yeda. Merry Christmas to Idol Rafi. Wala na. Dahil wala muna Yes, si okay, Idol. Ano? wala na. Okay, Okay. ituloy natin yung kwentuhan. Jen, bilang field reporter, kasi kadalasan, misconception ng mga tao na kapag dinadala, di ba, sa studio, ang isang complainant, kapag nakausap ni Idol, tapos may nakausap sa kabilang linya, tapos na yung trabaho. Pero, ano ba ang ginagawa ng isang field reporter? Di ba, tayo yung, tama ba, tayo yung sumasama hanggang Yes, matapos yes. at hanggang may mangyari sa kaso. O sige, Jen. Okay. Yeda, of course, field reporter, from the word field reporter, hindi, yes, pumupunta tayo, sinasamahan natin itong mga complainant to, para formal na makapag-complain sa barangay, ganyan. Pero syempre, bago namin lakarin to, syempre, kailangan coordination, kailangan bago ka gumising sinuumagahan, plansyado lahat, diba? Alam mo na kung sino yung pupuntahan, sino ang tatawagan, para kung sino yung mga lalapitan natin, para syempre, matulungan natin ng agad-agad at maayos itong mga complainant natin. Tama ba, Kuya Da? Tamang-tama, Jen. Yes, okay. Okay. So, Jen, huli na lang natin ang mensahe sa ating mga tagapagsubaybay. Okay. Sa lahat po ng first subscribers at mga tagapikinig po ng Rafi Tulfo in Action, of course, Merry Christmas, and sana po patuloy niyo po kaming suportahan, and lalo-lalo na syempre si Idol Rafi sa mga inaabot niyang mga tulong. Syempre nandito lang naman siya para tumulong, and of course, advance Happy New Year na rin sa lahat. Okay. So, Happy New Year din, Advance Happy New Year din dyan sa inyo, Yes, Jen. yes. Okay. So, Okay. maraming Thank you, Yeda. salamat. Okay. Okay. So, marami pa po tayong makakausap sa kabilang linya at
nakaantabay na po yung mga reporters natin. So, andyan, susunod po natin si Stephanie Segovia at sila Mary Rose Cruz, si Lay Evangelista, si Jessa Rodejo, AJ Bulos, at si Maureen Peralta. So, abangan po natin dahil wag po tayong bibitaw dahil makakausap at mag-share pa po sila ng kanilang experiences bilang field reporters. So, ayan, intayin po natin. Okay, so, ito lang, linawin ko lamang po para sa mga gustong magreklamo at pumunta dito sa TV5. Dahil po akala nyo po di po natutulungan lahat, pero binibigyan po namin kayo ng referral letters. So yung referral letters po namin, nakakatulong pa rin po ito dahil ina-address po namin ito sa mga ahensya, mga departamentong dapat nyo pong puntahan. Okay. So marami po tayong kaso na ganyan na akala po natin kapag referral letter lang ang binibigay, hindi po natutulungan. So mali po tayo dyan dahil natutulungan pa rin po natin yan. Sa katunayan po, meron po tayong kaso na nagpasalamat dahil referral letter po yung binigay natin sa kanya pero nakauwi po, OFW po itong kapatid niya sa ibang bansa. Ayun nga po, nakarating ng ligtas dito sa Pilipinas dahil sa binigay nating referral letter. Okay. So, antabayanan pa rin po natin ang mga reporters po natin na andyan sa kabilang linya. Okay. Okay. So, okay na. Okay po. So, magbabalik po ang programang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo dahil diyan lamang po kayo para sa iba pang usapan kasama ang ating mga field reporters po ulit. Okay. So, news break po muna tayo. Okay. Magbabalik po tayo after ng news break. So, oras po natin 2:28 ng hapon. Bilang magulang, gusto ko protektado si Tali laban sa sakit. At ngayong may polio outbreak, pinabakunahan ko na siya sa health worker. Madaling kumalat ang polio at pinakamapanganib ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Bakuna lamang ang tanging proteksyon laban sa polio. Kaisa at inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang sabayang patak kontra polio. Walang batang dapat maiwan sa laban kontra polio. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:28 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nasunog ang ilang bahay at tindahan pagkatapos ng Noche Buena sa Sampaguita Drive, Barangay Giwan, sa Zamboanga City. Pasado 1:00 ng madaling araw na magsimulang sumiklab ang sunog sa ilang stall at boarding house. Ayon sa mga nakatira sa boarding house, may narinig silang pagsabog bago sumiklab ang sunog. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Philippine Standard Time, 2:28 ng hapon. At yan ang balita. Merry Christmas po. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinakakaisang Pilipinas. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang oras, 2:29. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Department of Health. Sa bayang patak kontra polio. Asian Hospital and Medical Center invites all doctors, nurses, and allied health professionals to the 3rd Clinical Innovation Summit, happening on January 31, 2020, Friday, at the 2nd floor Grand Ballroom of the Acacia Hotel, Manila. Themed Improving the Care of Chronic Illness, the upcoming summit will tackle recent innovations in chronic illness care, featuring topics on enhancing value-based care for these patients and fostering a culture of resilience and excellence among caregivers and healthcare professionals. Abutin ang pangarap mong bahay kasama ang Futura by Philinvest. Dito sa Futura, solid ang safety, solid sa saya. Alam mo bang abot kaya pangarap mong bahay mapapasayo na dito sa Futura. Solid ang future mo. Tawag na 0917
0917-595-7788 o bisitahin ang www.futurabyphilinvest.com. The Isuzu Travis? Whoa, what a lightweight truck! Can it do what our business needs? Yeah, it can. Will it drive on country roads? Smoothly. City streets? Like a dream. Heavy cargo? Lots of space. Climb up a hill? With ease. How are the brakes? Stops on a dime. But, will I get pulled over during a truck ban? With this small body, not at all. The all-new Isuzu Travis. Get ready to transcend your business. Visit an Isuzu dealer today. All new Isuzu Travis. Transcend your business. Need cash real fast? Pawn Hero! Keep calm and pawn instantly. Pawn Hero! Pawn your luxury items, designer bags, watches, and gadgets now. Pawn Hero! Let the pawn shop come to you. Convenient, fast, safe, and discreet. With low interest rates. Your Pinoy online pawn shop. Pawn Hero! Visit pawnhero.ph or call 828-CASH for a free estimate. Pawnhero.ph is ISO certified. Pawn Hero! Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede na magsangla ng designer bag, luxury watch at gadget online. Punta lang sa pawnhero.ph. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Sister sanitary napkins give me confidence, comfort, fun, happiness, and love. I love my sister. Mga kaibigan, gusto nyo bang mag-enjoy o mag-relax na abot kaya ng lahat? Kasama ang buong pamilya, kaibigan at mahal sa buhay, tayo na sa Antipolo sa #1 hotel and resort, ang Bosay Resort. So 180 pesos lang na entrance fee, maaari mo na ma-enjoy ang disco pool, Olympic, infinity pool at storm wave pool na first in the Philippines at iba pang amenities. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumawag lang sa 661-9011 or 661-9012 o bisitahin ng www.bosayresort.com para sa iba pang promo. Tandaan, Bosay Resort, #1 sa Antipolo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, malapit na Pasko. Ready ka na ba? Syempre naman, nakagawa na nga ako ng Christmas list ko eh. Si Mama na gusto ng bagong phone, kaya bibilhan ko siya ng Cherry Mobile Flare S8. Si Kuya na mahilig sa mobile gaming, bagay sa kanya ang Flare S8 Pro. Si Bunso naman na mahilig mag-selfie, suwak sa kanya ang dual pop-up camera ng Flare S8 Plus. Kay Papa naman, Going extra terrific ang Pasko with Cherry Mobile Flare S8 series, equipped with the latest Android edition, octa-core processor, AI-powered camera technology, and big battery capacity na perfect pang Christmas gift for your loved ones. Dahil for as low as 3,999 pesos lang, siguradong merry na ang Christmas. Kaya punta na sa pinakamalapit na Cherry Mobile outlet for more offers sa Cherry Days of Christmas. For more info, visit Cherry Mobile's official Facebook and IG accounts. Cherry Mobile, values your lifestyle.
Titigil ang mundo sa CDO Carne Norte. May bango at sarap ng gisadong corned beef. Kaya pamilya ay laging ganado. Mami, kanin pa? Taob na ang kaldero? CDO Carne Norte. May sarap gisado para laging ganado. Nagde-date kami tapos may ibang kachat, kinikilig pa. Tama ba yun? Breakin mo na yan. Tama na yung puro inom. Tatamaan din natin nyo yan. Hinay sa alcohol at fatty foods at mag-Livermarine Plus. Ito'y may silimarine, ganoderma, alpha-lipoic acid, amino acid complex at meron pang sodium ascorbate na nakakatulong pa pangalagaan ng atay. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tama na yung puro inom. Tatamaan din natin nyo yan. Hinay sa alcohol at fatty foods. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Asian Hospital and Medical Center invites all doctors, nurses, and allied health professionals to the 3rd Clinical Innovation Summit, happening on January 31, 2020, Friday, at the 2nd floor Grand Ballroom of the Acacia Hotel, Manila. Themed Improving the Care of Chronic Illness, the upcoming summit will tackle recent innovations in chronic illness care, featuring topics on enhancing value-based care for these patients and fostering a culture of resilience and excellence among caregivers and healthcare professionals. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Malinis na tubig ang inumin, malinis na kamay dapat siguruhin. Sa pagluto at paghain ng pagkain, tamang pagimbak dapat ding alamin. Mga sakit ay ating iwasan, mga kamay ay hugasan, lutuing mabuti ang pagkain. Kalusugan ay yaman natin, kalusugan ay yaman natin. Pagyamanin ang ating kalusugan mula sa inyong kagawaran ng kalusugan. The Isuzu Travis? Whoa, what a lightweight truck! Can it do what our business needs? Yeah, it can. Will it drive on country roads? Smoothly. City streets? Like a dream. Heavy cargo? Lots of space. Climb up a hill? With ease. How are the brakes? Stops on a dime. But, will I get pulled over during a truck ban? With this small body, not at all. The all-new Isuzu Travis. Get ready to transcend your business. Visit an Isuzu dealer today. All new Isuzu Travis. Transcend your business. Bilang magulang, gusto ko protektado si Tali laban sa sakit. At ngayong may polio outbreak, pinabakunahan ko na siya sa health worker. Madaling kumalat ang polio at pinakamapanganib ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Bakuna lamang ang tanging proteksyon laban sa polio. Kaisa at inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang sabayang patak kontra polio. Walang batang dapat maiwan sa laban kontra polio. Need cash real fast? Pawn Hero! Keep calm and pawn instantly. Pawn Hero! Pawn your luxury items, designer bags, watches, and gadgets now. Pawn Hero! Let the pawn shop come to you. Convenient, fast, safe, and discreet. With low interest rates. Your Pinoy online pawn shop. Pawn Hero! Visit pawnhero.ph or call 828-CASH for a free estimate. Pawnhero.ph is ISO certified. Pawn Hero! Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede na magsangla ng designer bag, luxury watch at gadget online. Punta lang sa pawnhero.ph. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At
Pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Nagbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. So sa araw po na ito, pahinga po muna tayo sa mga kaso, no? At kausapin po muna natin saktong light na talakayan lamang kasama ang ating mga field reporters. Okay? So ipagpatuloy na po natin, nasa linya na po natin si Stephanie Segovia. Okay, Merry Christmas at maulang hapon, Steph. Hello, Yeda. Merry Christmas. And all the way from the US, Merry Christmas din po, Idol Rafi. At sa ating mga tagapakinig po, Merry Christmas po. Steph, nasaan ka ngayon? Nasa labas. Ako sa family po. Family. Okay. Kamusta naman ang celebration natin dyan? Okay naman. Last night, kaya naman yung Christmas Eve, the family, and sana kayo din, ganun din. Ayan. Okay. So, Merry Christmas po sa Family Segovia. Okay. So, Steph, pwede mo ba kaming kwentuhan? Paano ka naman nagsimula dito sa Wanted sa Radyo as field reporter? Oo naman. Nung una, syempre kinabahan ako kasi hindi ko alam, wala akong masyadong alam sa mga batas eh. Tapos yun yung una kong nakita na kailangan alam mo. Kasi syempre kung tutulungan mo yung mga tao, dapat alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. So, dapat maging familiar ka dun sa mga batas. Alam mo kung ano yung sinasabi mo. And, ayun. Tapos, first field ko, ang pinaka-unforgettable ko na field work, siguro yung first ko din na out of town. Kasi yung out of town na yun, Canadian ka, so medyo mabigat din kasi foreigner agad. So, first field mo out of town? Wow. Yes, oo. First out of town field ko yun. Tapos, unfortunately, may nangyari dun sa family. Nagkaroon ng emergency. Pero I needed to leave kasi, syempre, yung kailangan na talagang matulungan, yun yung nakaschedule, kailangan kong lumipad. Kasi may ticket na and all, yung complainant din natin is naghihintay. So, kahit na may emergency doon sa family, kailangan kong iwan para lang matulungan yung complainant natin. So, mahirap para sa mga hindi nakakaalam. Katulad din ng sabi ni Idol Rafi, mahirap na maging staff kasi kailangan kahit may problema ka doon sa loob ng pamilya mo, kailangan mong unahin yung trabaho mo. At syempre, masarap din naman sa feeling na makatulong sa ibang tao kasi ang programang ito naman ay public service sa tulong din naman ni Idol Rafi. Ganon. So, ayun, masaya naman. Masaya sa field. Lalo nakakapagod, nakaka-stress. Pero once na natulungan mo na yung tao, yung mga nangangailangan ng tulong, masaya sa feeling. Sobrang overwhelming and nakakagaan ng loob na makita na masaya sila. Ganon. Kahit na inaalalayan mo lang and makita lang nila na may pag-asa sila na ipagpatuloy kung ano man yung nangyayari sa buhay nila. Ayun. So, iba talaga yung pakiramdam ng nakakatulong. Tapos, Steph, nakikita ko, napapanood ko, napapansin ko din, nakadalasan ng mga kasong napupunta din sa'yo yung mga foreigner, tama ba? Oo nga eh. So, anong pakiramdam na, ayan, tumulong na hindi lang kalahi natin, syempre tumutulong ka din sa mga taga-ibang lugar, taga-ibang bansa especially. Oo, syempre, masaya. Sobra. Kasi hindi lang tayo nagpo-focus sa atin mismo. Parang binigyan din natin ng importansya yung overall na kailangan ng tulong. Kung sino talaga yung nangangailangan ng tulong. Kasi pagka nagbigay ka ng tulong, wala naman yan na standard or hindi ka dapat namimili ng tinutulungan mo. Pag may humingi sa'yo ng tulong, 'di ba dapat tutulungan mo, hindi mo na kailangan i-check pa kung worth it ba. Kasi pag tumulong ka, ano na yan all out mo nang ibibigay yun Wala kang hinihingi anything in return. Buong puso kang tutulong talaga. So yun yung pinaka-goal mo. And pagka naman dun sa foreigners, yun medyo struggle ng onte, medyo challenging din.
Pero kasi syempre minsan yung mga kaso natin pagdating sa foreigners, may hindi tayo alam na need din natin ng assistance dun sa country kung saan man sila galing. So kailangan pa natin pag-aralan yun at ibubusisi pa natin lahat ng mga proseso. So ayun. So Steph, anong pinagkaiba ng paghawak ng isang kaso na isang foreigner sa isang kababayan natin? Ano bang mas challenging para sa'yo? Different level sila ng ng pagiging challenging. Pero ang pinaka-goal ko kasi, depende naman kasi yun sa kaso. Ang kaibahan nga lang pagka-foreigner, mangangapa ka sa ugali, ganon. Syempre hindi mo alam kung ano yung background nila sa mga foreigners, iba't ibang country, iba't ibang, parang yung pinanggagalingan nila, iba. So, kailangan mo talagang kapain. Pagka naman kasi sa kababayan naman natin, alam mo na parang kabisado mo na, alam mo na kung paano sila kakausapin. Kasi parang gamay mo, ganon. Pero same goal pa rin naman. Gusto mo silang matulungan. So, ayun. Tulong pa din talaga, opo. Ano ba, Steph, yung ma-share mo na pinaka-paborito mong experience sa field? Ayan. O pinaka-paborito mong case? Pinaka-paborito ko, hindi pa naman ako gaanong matagal, pero siguro pinaka-paborito ko yung yung sa pamilya, yung sa Quezon Province, yung kay Tatay Roberto, yung mga anak nila is iniwan ng nanay. Okay. Parang hindi na binigyan. Kung natatandaan mo, Yeda, ito yung tinanong ni Idol Rafi kung anong ulam na gusto. Tapos puro manok yung sinasabi. Oo, nakakatawa nga. Oo. Simpleng bagay lang, pero masaya na sila. Pero deep inside dun sa mga bata, masakit na mawalan ng nanay. Kasi siguro isa rin yun sa naging favorite kong episode. Kasi parang same kami ng background ng story. Parang naiiwan din. So, sobrang strong ng mga bata kasi sa age nilang ganon, 14 years old si Alexis. Yun yung pinakapanganay. Pero grabe, sobrang mature nung pag-iisip niya. And nag-stay strong sila kasi nandyan pa rin naman yung tatay nila. And simpleng pakain ni Idol Rafi, simpleng pa-shopping, yung mga maliliit na bagay nakakapagbigay ng malaking pag-asa doon sa mga bata. At na-realize din nila na hindi na dapat sila naghahabol doon sa taong inayawan na sila. Kasi in the first place, meron naman silang tatay na nagmamahal sila sa kanila ng buong buo. So, ayun. Okay. So, last na, Steph, ano naman natutunan mo dito sa trabaho mo as field reporter so far? Natutunan ko madami kasi natutunan kong maging matatag. Natutunan kong hindi dapat sumuko agad. Natutunan ko na dapat palawakin mo yung pag-iisip mo kasi minsan sa buhay ng tao, pagka may problema ka, iisipin mo na may problema ako, tama na, ayoko na. Pero pagkadating, kung iisipin mo, dahil doon sa natutulungan mo, marami pa palang problema na nandito sa mundong to. So, hindi enough na mag-give up ka lang. So, yun, go on lang sa life. May tutulong sa'yo. Kung may mga problema dyan, hindi pa ngayon. Pero sa susunod, baka may dumating na isang Idol Rafi sa buhay ninyo. Totoo na. Para lang ma-realize nyo na may pag-asa pa talaga. And, ayun, mapagpasensya din sa lahat ng bagay. Ayun. Tama naman. So, kung makikilala nyo yan si Steph, mahilig yan humugot. Kung makapanood niyo po yan sa mga videos niya, siya yung field reporters. Talaga namang matatawa ka. Mixed emotions kapag si Steph talaga yung reporter natin. So, salamat, Steph. May mensahe ka na lang ba sa mga tagapanood, tagapagsubaybay ngayong araw? Sa mga tagapanood, tagapakinig natin, kay Idol Rafi, Merry Christmas po and sana sa 2020, more blessings, walang susuko, may mga tao handang tumulong para sa inyo. Ayun, keep your heads up lang and cheer up.
Yan. Merry Christmas, everyone. Okay. Merry Christmas, Steph! Okay, salamat. Okay, nakausap na natin si Steph Segovia at si Gisela Castillo. So ngayon, kakausapin naman natin, ito pa, makulit din to, masaya din to kasama, si Mary Rose Cruz. Okay. Merry Christmas, Mary Rose. Mary? Hello, Merry Christmas, Yeda. Okay. Para lang sa kaalaman ng lahat, bukod pa sa magaling mag-report itong si Mary, magaling din tong sumayaw. Sayang wala siya ngayon sa sample sana. Mary? Okay. O sige, Mary, kamusta ang Pasko natin? Eto, tamang kain lang. Tapos, ayun, kasama lang naman yung family. Tapos, nandito lang sa bahay. Okay. Yeah. So, Mary, pwede mo ba kaming kwentuhan naman ang mga experiences mo din sa field? Unforgettable, ayan. Okay. Madami kasing unforgettable experience for me since 5 months na ako dyan. 5 months pa lang ako. Pero madami na akong naranasan, madami na rin nakasagutan yung mga ganung bagay. Pero yung first unforgettable experience siguro is yung bata, yung 15 years old na ni-rape ng lolo. And the worst case pa doon, nabuntis yung bata. So, sa Davao pa yon. Kaya, sobrang unforgettable nun kasi parang iniisip ko, akala ko parang teleserye lang yung mga ganong eksena na ginagahasa ng sariling lolo, yung mga ganong bagay. Tapos, I cannot believe talaga na that there are people na sariling dugot laman nila ay parang nakuha pa nilang gahasain, tapos nabuntis pa yung bata. So, makikita mo kasi sa bata na yun na madaming pangarap. Kumbaga parang nasira dahil lang doon sa nangyari na panggagahasang ginawa ng lolo niya. So, nung time na yun, parang all the way from Manila, lumipat kami sa Davao. Tapos, yung kasama ko pa yung bata, kabuwanan niya noon. So, 9 months na. So, manganganak na siya. Tapos, kailangan namin mag-file ng case kasi hanggat buhay yung lolo, kailangan tumatakbo yung kaso. Tapos, nung nandoon na kami, parang nakikita ko sa bata yung takot, yung iyak, tapos hindi mo alam sa kanya kung kaya niyang buhayin yung bata or else parang depressed na rin yung bata, ganun yung tipo. Tapos nakaharap niya yung lolo niya, parang hindi ko yung feelings ko, parang halo-halo na nagalit, inis, awa doon sa lolo kasi matanda na, but nangingibabaw pa rin yung galit. Tapos nung in-interview namin siya, so kasama namin yung tatay ng bata, which is tatay, yung si Kuya, ayun, yung pangalan niya is, itago na lang natin sa pangalang Bert. So, bali, ang nangyari nagharap yung tatay tsaka yung lolo. So, ako parang, ang nasa isip ko baka mamaya magpang-abot, magkaroon ng physikalan, ganun something. Tapos parang, sabi ko, sige, relax lang tayo. Tapos, iyon yung pinaka masakit na part na parang, nagharap sila ng dalawa na hindi mo alam kung ipagpapatuloy nila yung kaso or hahayaan na lang kasi family nila yun. Yung parang gano'n. Pero in the end naman, nakapag-file naman kami ng kaso and nakulong yung tatay. And yung worst pa nun is nahimatay yung tatay. Parang inatake, so hindi namin alam yung gagawin. Nag-brown out pa sa selda, tapos walang kuryente, tapos yung tatay niya nag-aagaw buhay, parang naninigas na something na baka kasi mamaya kami pa yung abutan ng pagkamatay nung lolo. So, parang tumatakbo sa isip ko, shit, sorry. So, parang tumatakbo sa utak ko na, my God, paano ito mamaya? Mamatay ito. Tapos, yung bata pa, manganganak, hindi mo alam kung paano mo i-handle yung kaso. Bago pa lang ako noon, parang paiyak na rin ako noon kasi hindi ko rin alam yung mangyayari. Pero, but in the end pa rin, naging smooth naman siya. Nasugod namin sa ospital yung lolo. Tapos yung bata, inalis na namin, dinala na namin sa safe na hotel para kahit pa paano maipan yung bigat ng nararamdaman niya. And then, hanggang nagtagal kami doon mga 3 days siguro, nakapag-file na kami ng kaso. Tapos hinatid na namin sila dito sa Manila para rin naman sa kanila. Tapos dito na rin siya nanganak. And ayun, fortunately, nanganak na siya and 5 months na yung bata. Okay. So, grabe yung kaba ko din, habang nagkukwento ka. So, Mary, ano bang natutunan mo sa pag-handle ng mga ganitong klaseng kaso, lalo na sinabi mo kanina, bago ka pa lang. Pero, ayan, nagawa mo siya ng smooth. Nagawa mo pa rin siya ng maayos. So, ano ba yung mga ginawa mo dyan? Tips sa mga nanonood natin? Siguro yung sa tips kasi, parang, kasi una pa lang, parang hindi ko rin ma-imagine na magiging field reporter ako ni Sir Rafi. So, very thankful ako kay Sir Rafi kasi binigyan niya ako ng ganitong experience na
parang dadaling ko buong pagkabuhay, parang it's a life-changing experience for me. So, ang una kong tips para sa mga aspiring reporters is set aside nyo muna yung personal life nyo kasi minsan kapag may problema ka sa bahay or sa family mo, kailangan i-set aside mo kasi pag dinala mo yan sa trabaho mo, sunod-sunod na yan, hindi magiging maganda yung story mo. And the second one would be, kailangan mong makisama sa mga tao, kailangan mong basahin yung ugali nila at the same time, kailangan mong intindihin kung ano yung kalagayan nila kasi kailangan mong, you need to put your shoes sa kanila. Parang, parang ganun, parang ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan nila para maramdaman mo yung sakit, yung hapde ng mga pinagdadaanan nila sa buhay. Yun lang naman. So, kaya kailangan talaga pakikisama and marunong ka makipag-socialize sa ibang tao. Totoo naman. Okay. So, dami namin natutunan sa'yo. Mary, salamat sa pagkukwento mo ng ganyang bagay. Pero ano ba, Mary, yung most handle cases mo? Yung laging napupunta sa yung mga kaso, kagaya kay Steph, mga foreigner, kadalasan yung napupunta sa kanya. Sa'yo, ano ba? Ang sa akin kadalasan, siguro mga rape case, tapos may pangkabuhayan, tapos mga baranggayan, yung mga kabit-kabit, ganun yung mga asawa na muntikan na magkahiwalayan, pero in the end, nagkabalikan pa rin dahil, kumbaga, natulungan talaga sila ni Sir Rafi. So, ang dami ko nga napanood na videos mo, at talaga namang nakakabilib. Pero, ito, huli na. Sa mga kasamahan mo, Mary, sino naman yung hindi mo malilimutan? Kasamahan? Oo, sa mga naging kasamahan mo. Na complainant. Siguro, yung hindi ko malilimutan siguro, yung bagong reporter natin, si Lay. Oo, yung staff natin na, siya yung dati nating complainant na nilapit yung nanay niya na binububog siya. And nagkaroon din kami doon ng konting dispute sa may Camp Crame, which is sobrang unforgettable din nun sa akin kasi parang mataas na yun na parang sa reporter lang ni Sir Rafi, tapos yun ang taas na niya, colonel siya, parang instead na tulungan kami, yun nangyari, nagkaroon kami ng gulo, parang hindi naging maayos yung takbo. Pero in the end, parang natulungan pa rin ni Sir Rafi itong Lay na makapasok dito sa TV5. So, yung personality kasi ni Lay, parang ang strong niyang tingnan, parang deserve niya talagang maging reporter. So, siya siguro yung nakasama ko na complainant na hindi ko malilimutan. At hanggang ngayon kasama pa rin natin siya and nandito siya sa team natin, kay Sir Rafi Tulfo. So, totoo yan. Talaga, ang galing naman kasi talaga ni Lay at karapat-dapat naman talaga siya sa posisyon na ito. At mamaya po abangan nyo dahil pagkatapos naman ni Mary ay si Lay din ang ating makakausap. So, after po yan ng news break natin. So, last na talaga, Mary, ano na lang yung mga ma-share mo ngayon sa ating mga tagapakinig? Ayun. Patuloy pa rin kayong sumuporta kay Sir Rafi Tulfo kasi he's one of a kind. Sa dinami-dami ng mga tao dito sa Philippines, sa mundo, nag-iisa lang yung Sir Rafi Tulfo na handang tumulong sa inyo, na handang makinig sa mga tao at nagiging boses ng mga inaapi. Yun lang. Sana pagpatuloy natin yung pagsubaybay kay Sir Rafi at umabot na sana ng 10 million subscribers ng YouTube natin and magtuloy-tuloy pa this year and sa next year, 2020. Ayun. Okay. Mary, last na. Huli na talaga. May mga pahabol lang na tanong. To, paano mo nagagawa kasi ito sa amin, sa amin pong grupo ng mga field reporters si Mary kasi talaga yung pinakamakwela, palatawa, malokong field reporter. Ayan, paano mo na magsasabay, nakakayanin? Ayan, kinukwento mo kanina, ang bibigat ng kasong nahahawakan mo, pero nakakaya mo pa rin, di ba? Na chill pa rin. Ayan, masaya pa rin tayo. Enjoy lang kasi mahal ko yung trabaho ko. So, ganun, parang isipin mo na lang natutulong ka sa kapwa mo. Pag inisip mo yun, tuloy-tuloy na yung yung takbo smooth na yan. Tsaka wag mong isipin yung mga negative people na nasa paligid mo, yung mga bashers. Kasi tayo rin mga field reporters, kasi lalo ni mga netizens, makakita lang ng konting nakapagbitaw ka lang ng isang malit na salitang medyo
medyo tablado, parang sabi na, ano ba yung reporter na yan? Walang isip yung mga ganun. Huwag nyo na lang pansinin yun. Parang, ano nyo na lang, sige, dead man na lang sa bashers, ganun lang. Tapos, basta go with the flow ka lang, enjoy mo lang yung buhay mo kasi you only live once naman, life is too short. So, wag magiging malungkot lagi. Ayun lang. Okay. So, tama. Pag-anin lang. Oo, pag-anin lang natin yung istorya. So, tama po si Mary, hindi mawawala talaga yung mga bashers. Pero, gayon pa man, dapat, mahalin pa rin natin at ipagpatuloy pa rin natin yung, yung trabaho natin at magawa natin ng tama at maayos. Okay? So, maraming salamat, Mary. Maraming salamat. Thank you. Okay. Sige. Okay. So, magbabalik po ang programang Wanted sa radyo para sa iba pang kwentuhan kasama ang ating mga field reporters. So, dyan naman po kayo at wag po kayong aalis. Ang oras po natin, 3:02 ng hapon. Okay. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Top Mama Home and Kitchen Appliances, Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. And Sister Sanitary Napkin and Panty Liners, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. At hanap niyo po ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab na po kayo dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At syempre po, anong petsa na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ba ang pasensya? Ubus pa ang gasolina? Mag-move on na po tayo. Tara na, Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado po kayo sa high quality pure diesel, Clear 91 ang premium at 95 ang gasoline. Panalo po kayo sa Clean Fuel dahil dito garantisado na ang produkto mo. Mahusay pa ang serbisyo kaya tara na. Dito na tayo, lumipat na tayo sa Clean Fuel, quality fuel for less. And syempre po, Centrum Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Centrum Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang programang Wanted sa radyo at ang oras po natin 3:03 ng hapon. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano bang juice mo? Baka juice-juicean lang yan. Diyos ko po, ang Philnoni Juice. Ang Philnoni Juice ay isang powerful antioxidant at immune booster na matibay na panangga laban sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng diabetes, arthritis, heart disease, cancer at marami pang iba. Stress ka? I-Philnoni mo. Konsumisyon mong alta presyon? I-Philnoni mo yan. Arthritis, gout, i-Philnoni mo yan. Nangihina, nilalagnat, mag-Philnoni ka na. O ikaw, ano pang problema mo? Ang Philnoni Juice ay mabibili din sa capsule at ito ay 100% natural and organic at 100% Filipino product. Ito ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:04 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng Vice Mayor ng Sharif Agwak sa Maguindanao matapos tambangan kahapon. Maliban kay Vice Mayor Ahmad Mitra Ampatuan, nasugatan din ang dalawa pa niyang kasamahan. Si Ampatuan ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan ng tambangan. Kilala si Ahmad na malapit sa yumaong Maguindanao Governor Datu Andal Ampatuan Sr. na itinurong isa sa nasa likod ng Maguindanao Massacre. Gayunman, bumaliktad si Ahmad at pumanig kay Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Mangudadatu. Inaalam na ng otoridad kung sino ang nasa likod ng pananambang.
Philippine Standard Time, 3:05 ng hapon at yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinakakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News update! Nagde-date kami tapos may ibang kachat, kinikilig pa. Tama ba yun? Breakin mo na yan! Tama! Tama na yung puro inom. Tatamaan din natin nyo yan. Hinay sa alcohol at fatty foods at mag-Livermarine Plus. Ito ay may silimarine, ganoderma, alpha-lipoic acid, amino acid complex at meron pang sodium ascorbate na nakakatulong pa pangalagaan ng atay. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tama na yung puro inom. Tatamaan din natin nyo yan. Hinay sa alcohol at fatty foods. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama. Tough Mama! Masaya ang pamilya with Tough Mama. Tough Mama! Nobody's tough like Mama. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagde-date kami tapos may ibang kachat, kinikilig pa. Tama ba yun? Breakin mo na yan! Tama! Tama na yung puro inom. Tatamaan din natin nyo yan. Hinay sa alcohol at fatty foods at mag-Livermarine Plus. Ito ay may silimarine, ganoderma, alpha-lipoic acid, amino acid complex at meron pang sodium ascorbate na nakakatulong pa pangalagaan ng atay. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tama na yung puro inom. Tatamaan din natin nyo yan. Hinay sa alcohol at fatty foods. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Namamasko po! Pasko, Pasko kami namamasko. Pasko ng fruity pop at ponchi. Tap-tap at ng champi. Lamig ng refresh, kilig ng lam-lam. Bigyan ng prutas yani, icon at monami. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Lasap na lasap ang top-top. Isama mo pa ang Champi, Champinoy. Maligayang Pasko mula sa Colombia. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Nagbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At sa mga nagtatanong po kung saan matatagpuan, kung saan makakapagreklamo, ay pumunta lamang po kayo sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po ang kwentuhan natin kasama ang mga field reporters ng Wanted sa Radyo. So ngayon, makakausap naman natin si Lay Evangelista. Merry Christmas, Lay! Hello, happy holidays po sa inyong lahat. Okay. Merry Christmas, Lay. So, kamusta naman ang Pasko natin, Lay? Ayun po, nagpapasalamat po ako sa inyo kay Idol Rafi saka sa Diyos kasi ngayon maayos na po kami. Bali, magkakasama na kami magkakapatid. Tapos ayun nga po, may handa na.
Ayun po. So kung maaalala po nating lahat, si Lay po ay dati naming complainant na ngayon ay kabilang na rin sa amin, kaisa na rin namin na isang field reporter na rin. So Lay, narinig mo ba kanina yung kausap ko si Mary? Opo, grabe naiya nga po ako kay Ate Mary kasi hindi naman po ako totally ganong kagaling. Alam niyo naman po na I'm still learning, lalo na yung field dyan, hindi ko talaga siya forte. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga kapwa ko reporter, kapwa ko sa mga cameraman, and sa mga producer natin kasi ginaguide niyo ako na magawa ko ng maayos yung trabaho ko, na matuto talaga ako. So kanina naririnig po yung usapan namin ni Mary, at ang sabi niya sa dami-rami ng kasong nahawakan niya, sa'yo daw talaga yung pinaka-unforgettable at ikaw talaga yung hindi niya makakalimutang nakasama na complainant. Oo nga po, narinig ko nga po yun at nagpapasalamat din ako nung mga time na yon na complainant ako. Talagang push na push si Ate Mary, hindi niya kami iniwan, kahit nagabi na rin sila. Talagang tinulungan nila kami kung hanggat anong maaari yung maitulong sa amin doon. Ginaid nila kami doon. Kaya lumakas din yung loob ko, siguro dahil kasama ko sila. Ayun po. Okay. So, Lay, ang dami nagtatanong sa atin, kamusta ka na raw? Kamusta na raw yung mga kapatid mo ngayon? Okay naman na po sila, salamat sa Diyos kasi hindi na po kami yung katulad ng dati na watak-watak. Ayun na po, nakakayaman sabihin na pag Pasko, wala talagang handa, nakikikain lang kami dito sa Cavite. Pero ayun, sa tulong ni Lloyd Rafi, Tulfo, ni Sir, at ng mga netizen, ayun nga po, naging maayos na yung buhay namin ulit. At the same time, may kahit papano, tinulungan niya rin ako na, kumbaga sabi nga, di ba po sa kasabihan na, give a man a fish and you will feed him for a day and teach him how to fish and you will feed him for a lifetime. So talagang sobrang pasalamat ko sa Diyos na ginamit kayo and even si Sir Rafi Tulfo na instrumento talaga para matulungan yung pamilya ko sa provision ng food and everything, pati rin sa protection. Salamat talaga sa inyong lahat. Okay. So, Lay, pwede mo bang maikwento sa amin yung journey mo, yung paano ka nagreklamo, hanggang sa ayan, ngayon, kasama ka na rin namin at field reporter ka na rin ng Wanted sa radyo. Sige po, Ate Yeda. Bali, yung una nga po, ayun, medyo double-minded pa kami magreklamo. Kasi nga po, yung dignity, syempre, andyan, may papalabas ka sa media. But at the same time, andun pa rin yung urge ko na pagpatuloy kasi nga alam ko namang tama yung gagawin ko at alam ko naman na matutulungan kami ni Sir kasi nga matuwid siyang tao. So, hindi ko rin po ine-expect na kukunin nyo nga po ako bilang field reporter nyo or staff dyan. Kaya sobrang salamat po sa inyo kasi at even sa mga netizen po, kung wala yung mga netizen na yan, wala rin po ako sa kalalagyan ko ngayon, wala akong trabaho. So, siguro po blessing in disguise na yung nangyari sa buhay ko, sa buhay namin magkakapatid. Ayun po. Okay. So, Lay, kamusta na ba pala yung tinakbo ng kaso nyo sa nanay nyo? Regarding naman po doon, ongoing pa naman din po yung kaso na yon. Bali, onting procedure na lang, mapapile na namin sa piskalya. Then, hopefully, kung ano man ang kalooban ng Diyos na mangyari doon, ayun po, so be it na lang. Kumbaga, kasi ako naman, since mother naman namin siya, pinagpasa Diyos ko na lang din kung ano yung dapat, kumbaga, gusto ko rin siya mapatawad Kumbaga, bahala na yung batas. Basta ako, wag niya na lang kami ulit, wag niya na lang ulitin yung mga bad things na ginawa niya sa amin. Yun po. Okay. So, Lay, bilang pinakabago kang field reporter ng Wanted sa radyo, anong experiences mo na napagdaanan bilang field reporter? Yung una po, yun nga po, tumulong. Una, yung pinaka gusto ko sa trabaho na to is yung nakakatulong sa mga complainants. Galing din ako sa pagiging complainant, naranasan ko yung pumila, yung hirap ng pila, yung ganyan, yung paghihintay. Ayun, so nakakatuwa na parang ibalik mo sa kanila yung naranasan mo. Kumbaga, tumulong ka, give back.
yung ganun pong pamamaraan ba. Tapos yung bilang sa mga complainant naman na nahawakan ko, yung sa mga case naman po, ayun, nakakatuwa rin kasi nakakatulong na ako, kumbaga kahit pa paano, nakakapag-guide ako sa kanila, yung mga ganong bagay po. So, Lay, di natin maiiwasan na at first, maraming tao na nag-judge sa'yo noong mga panahon na yun dahil nagulat sila na ang nirereklamo mo sarili mong nanay. Tama ba? Pero ngayon, marami na rin naniniwala sa'yo. Anong mensahe mo sa mga taong yun? Yung sa mga hindi naman sa akin noon naniwala, okay lang naman. Salamat sa inyo kasi kilala ko naman yung sarili ko and kumbaga, yung mga ibang tao na yan, they were entitled on their own opinion and I respect that. Hindi naman ako maaapektuhan nun kasi, ayun nga po, kilala ko yung sarili ko. At the same time, pag kilala mo yung sarili mo, kahit ano pang sabihin sa'yo ng mga tao, you will just do the right thing pa rin Tama naman. Sa mga naniwala naman po sa akin, salamat kasi hindi kayo biglang nang husga. Kumbaga, kinilala niyo muna ako na hindi naman masama yung hangarin ko. Tama naman. So si Lay po ay isang talaga namang straightforward na tao at believe talaga kami lahat sa kanya, humahanga kami dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho at syempre yung pagmamahal niya rin sa kanyang mga kapatid. So ano ba, Lay, yung mga challenges na nahawakan mo so far since bago ka pa lang dito sa industriya? Yung unang field ko po is yung nag-rescue po kami sa may Tondo regarding po dun sa child labor naman po. Nakakatuwa kasi may mga iba pa palang empleyado doon na hindi nakapag-voice out. Kumbaga takot sila. So nakakatuwa kasi na-rescue sila tapos nabayaran sila ng mga kulang ng company na yon. At the same time, nakakatuwa kasi umuwi sila ngayon sa Bicol na may dala ng pamasko, kumbaga meron na silang pang Noche Buena. Ayun, nakakataba lang talaga ng puso. Okay. So paano mo na-handle yung mga kaso na ganito? Na syempre sabi mo kanina bago pa lang sa'yo, dahil iba naman yung kursong kinukuha mo, pero ito na-survive mo pa rin. Dahil po sa inyo, ate, sa inyo po, kaila Ate Rose, yan, nagpapasalamat ako sa inyo kasi ginaid niyo talaga ako kung kanino dapat makipag-coordinate, kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat sabihin, kung paano i-assist yung complainant and everything. Kaya sobrang, hindi ko naman po ito magagawa kung wala rin yung guidance niyo sa akin. Okay. So sa mga katrabaho mo, Bali, sino naman yung hindi mo malilimutan? Siyempre po, actually nga po yung unang pasok ko sa inyo si Ate Mary, kasi nga po kasama namin siya dun sa Camp Crame. And then yung si Ate Jen po, siya rin yung kasama namin dun sa Camp Crame. Noong una, hindi ko pa alam yung pangalan niya. Ang tawag ko lang sa kanya is Ate Karina. Dahil may kamukha nga siyang artista. So parang na-amaze lang ako sa kanila. Ayun po. Okay. So okay, maraming salamat. Lay, may last word ka na lang ba sa mga tagapakinig natin ngayong Pasko? Ang last word ko po sa inyong mga viewers, sana po patuloy lang kayong manood at the same time, hindi po muna kayo mag-judge. Kumbaga, tingnan nyo muna yung full picture bago kayo magsabi ng comment nyo, magsabi ng opinion nyo. Para naman, yung tao na sinasabihan nyo, malay nyo may pinagdadaanan siya or malay nyo may ibang rason kung bakit niya nga ginagawa yung mga bagay na yon. So, ang wag muna kayo mag-judge. At the same time, kay Idol Rafi naman, salamat din po sa inyo, saka sa mga netizen na patuloy na tumatangkilik at nagpapasalamat kay Idol Rafi. Okay. Maraming salamat, Lay. Merry Christmas sa inyo dyan. Sige po, maraming salamat po. Happy holidays at advance Happy New Year to everyone. Okay, maraming salamat. Okay, so next na po natin, dire-diretso na tayo. Kausap naman po natin ngayon si Jessa Rodejo. Ayan, isa din po siyang field reporter at matagal na rin po siya dito sa industriya. Ate Jessa, hello?
Hello po. Okay, Merry Christmas po. Yes po, Merry Christmas din sa'yo, Yeda, and Oo. sa lahat po na nakikinig ngayon. Kamusta ang celebration natin dyan, ate? Ayun, okay naman. Konting talo-talo, kami mga pamibong pamilya lang. And ito, medyo may sipon lang. Pero okay rin naman. Merry Christmas. Masaya naman, masaya. Okay. So mga di po natin nakakaalam na viewers, si Ate Jessa, matagal na rin po siyang field reporter ng Wanted sa radyo. At yung mga kasong napupunta po sa kanya, yung mga kasong kakaiba, talaga namang kakaiba. Meron po dyan. Kung meron tayong kaso na agawan o solian ng asawa, pati yung mga boyfriend, girlfriend, mga hanapan, tulong. Ito pong si Ate Jessa, iba po ang kanyang mga hinahawakang kaso dahil meron po siyang bawian ng bangkay, meron din po siyang bawian ng kalabaw, at talaga naman yung mga odd stories natin ay nahahawakan din nito ni Ate Jessa. So ate, kamusta naman yung mga experiences mo sa paghawak ng mga ganong klaseng kaso? Ayun, well, tulad nga ng nabanggit mo, Yeda, kanina, super weird talaga pagdating sa mga ganyang klaseng kaso. Lalo na noon, ang akala ko is hanggang bawian lang ng mga bata. Yung mga, the usual stories na naririnig natin, nahahawakan natin. Pero this year, this 2019, ayan nga po, nakaranas akong mapabilang sa isang kaso na bawian ng kalabaw. Ayun. Pero good thing naman, kasi itong story na to talaga na hinintay talaga ng netizen natin is naging accomplished naman, kumbaga. Kasi naibalik na dun sa may-ari talaga ng kalabaw, which is yung ate. So, happy naman kasi, yun, medyo weird sa pakinggan, panoorin, or kumbaga, weird siyang hawakan na kaso. Pero yun, masaya naman kasi at least now and then, meron tayo na hawakang kaso na makakapotan sa netizen. Ayun. So, yun. Sa maganda din naman yung naging katapusan ng storya kasi nagbati naman yung magkapatid na minsan nag-away na. Oo. So, good news pa rin pala. So, na-interview ko din Ate Jessa, itong si nanay, at sabi niya, hahatakin niya daw yung kalabaw doon sa kapatid niya. Nahatak niya naman po ba? Hindi naman na kailangan hatakin. Binigay na daw ng kusa. Ayun. May pangalan pa nga yung kalabaw. Doon mas lalo ako natawa nung time na yun kasi akala ko joke lang. Tapos biglang, nung tinanong ko, ma'am, meron ba kayong pangalan dito? Kasi parang pet na din nila yun eh. Yung mga parang ang turing nila dun sa kalabaw na yun, aso, ganun. Sabi ko, may pangalan ba? Ayun, may pangalan pala. Ayun. So, nakakatuwa lang naman dun sa magkapatid. Ayun, nagkaayos naman. As of now, we hope na nasa maayos na kalagayan si kalabaw, di ba? Okay, tama naman. Dahil kalabaw pa rin at napamahal na rin sa kanila yung kalabaw. Talaga naman. Ayun lang naman. Di biro yan. Ayun, tapos, di biro yan, Ate Jessa, dahil kakaiba talaga yung kaso at mapatunayan natin na hindi lang... Actually, 2 hours namin hinintay yung kalabaw bago talaga naibalik dun sa complainant natin. Kasi nanggaling pa siya sa bundok. So, kinailangan pa siyang kunin. Ayun. So, yun. Medyo matagal. Ayun. Pero okay naman. Happy naman silang lahat. So, masaya naman yung naging experience natin sa agawan ng kalabaw. Oo. Okay. So, kamusta naman ate? Medyo lang talaga siya. So, kamusta naman ate yung sa agawan ng bangkay? Medyo nakakatakot naman ito. Pero kamusta yung experience? Actually, yan yung isa sa mga cases ko before na hindi ko talaga makakalimutan. Lalo na nung pinakauna. Well, accomplished naman yun kasi nabawi talaga. Kung di ako nagkakamali, yun yung mag-anak. Tapos, meron na siyang, kumbaga, itong namayapang tatay, may iba ng pamilya, kumbaga. So, itong si legal family, talagang pinursiging mabawi. So, hanggang sa lumapit na kay Sir Rafi, and then, yun na, hanggang sa sinama na namin sila sa, kung di ako nagkakamali, sa Mindoro to. So, buong araw to na walang hinto na trabaho, kumbaga, kasi kung di ako nagkakamali, midnight na kami nakabalik sa bahay namin, or midnight na kami nakabalik dito sa Manila from Mindoro, kasi dire-diretso. Oo. So, naging peaceful naman yung pagbalik, ayun, yung pagbawi, hindi na lumaban. Hindi katulad dun sa isa, di ba? Sabi ko nga sa'yo, hindi lang isa yung
isang beses na nakahawak ako ng kaso na bawian ng bangkay, kundi hindi ako nagkakamali ulit, 3 kaso na ganito ang nahawakan ko. Yes. Oo, ito yung unang kaso natin unang kaso na nahawakan ko na bawian ng bangkay is yung sa Mindoro. Pangalawa, kung di ako nagkakamali, Pangasinan. Pero itong Pangasinan hindi na nabawi kasi sobrang tapang ni kabit. O, di ba? Yung mga kabit na yan talaga, mga tatapang talaga yan eh. May hugot na naman. Joke lang. Ayun. So, may mga iba naman mabait, may mga iba talaga palaban. Ayan. So, pero yun, sabi nga ng complainant natin na isa, wala na. Kung hindi talaga kaya, binigay na lang. Binigay na. Okay. And then dun sa pangatlo, ayun, accomplished naman na bawi pa rin natin. Ayun. So, maganda pa rin. So, grabe, no, ate, yung mga nahahawakan mong kaso, mga odd. So, nasanay ka na humawak ng mga ganitong kaso. So, baga, chicken na lang to sa'yo. Hindi ko na masasabi na chicken lang siya. Oo. Kasi, syempre, kalaban mo dyan yung kabilang, kumbaga yung respondent natin, malay mo kung gaano to katapang, di ba? May kanya-kanya din kasi silang pinaglalaban, kumbaga. Pero syempre sa atin, alam natin hanggat maaari, nasa atin kasi yung tama kumbaga, yung complainant natin yung nasa tama. So ipaglalaban talaga natin hanggang makuha talaga yung hustisya. And I'm very glad na sa tagal ko na nga din sa pagtatrabaho under sa opisina ni Sir Rafi is almost lahat ng kaso natin na nahahawakan is na-accomplish talaga kasi tama naman talaga na nilalaban lang talaga natin kung ano yung tama. Yun naman. Pag may nakita tayong mali, well, pinagsasabihan naman natin, lalo na si Sir Rafi, di ba? Pag may nakita niyang may mali na sa storya or bumaliktad na, din, pinatama naman. Ayun. Tama naman. Opo. Oo. So, Ate Jessa, sa lahat ng odd cases na nahawakan mo, ano yung pinaka-unforgettable sa'yo? Odd cases? Okay. Kung usapang odd cases, ayun na nga siguro, yung Kalabaw. Okay. Oo, bawian ng Kalabaw. Kasi yung bang sa pagkakalam ko, hanggang bawian lang ng mga babies, mga anak, ganyan. Usapang custody, ganyan. Pero nito nga, nalaman ko, meron palang, one day, may lumapit pala sa ating complainant, then ang kino-complain, yung kapatid dahil sa Kalabaw. So, yun. Medyo, hindi ko yun makakalimutan. Okay. So, kakaibang experiences naman. Yes. Ate, ano ba yung ongoing na kaso mo ngayon na hinahawakan? May odd na naman po ba? Kaming dapat abangan? Yun naman. Wala naman sa pagkakaalala ko. Wala pa namang odd cases ulit akong nahahawakan. Pero ito, abangan natin itong, actually, ito nabanggit mo na Yeda kanina, no? Na yung patungkol sa referral. Ayan. Hawak ko kasi itong si OFW na lumapit kay Rafi personally after niyang ma-rescue sa ibang bansa. Which is dahil dito sa kanyang kabutihang loob na magpasalamat personally dahil gawa lang sa tulong ng referral letter, no? So lumapit siya yan, and then nabigyan siya ng pagkakataon tuloy na mabigyan ng panghanap buhay ni Sir Rafi, which is mabibigyan, pinangakuan siya ni Sir Rafi na magbibigyan siya ng sidecar na kung saan ito ay magagamit niya pangbenta. Kumbaga, paglako ng mga panindang isda niya. Kasi nakwento niya before na yun, nagtitinda daw siya ng isda bago siya naging OFW. Yun. So, abangan natin yan. So, ayan, magandang halimbawa yan, ate, talaga namang kahit referral letter yung binibigay natin, talaga namang natutulungan. At ito pa nga i-feature natin. Actually, yan din yung sinasabi ko dun sa iba nating mga complainants. Mga complainants na nakakausap natin, actually, itong referral letter, napakalaking tulong Ipakita mo lang yung referral letter na nanggaling ka kay Sir Rafi Tulfo, ganyan. Talagang, tiyak na maaasikaso ka. Doon pa lang, mabilis na So, na lang dagdag puntos na lang kumbaga sa kaso mo, sa reklamo mo kung maere ka, ganyan. Pero, kahit maere man o hindi,
basta lumapit ka kay Sir Rafi, tiyak na matutulungan ka talaga niyan. Tamang-tama. Okay. Maraming salamat, Ate Jessa Rodejo. May mensahe na lang po ba kayo ngayon sa mga tagapakinig Maraming salamat natin? din po. Ayun po, Merry Christmas po sa lahat ng nakikinig po kay Sir Rafi until now. And I hope na you'll have a wonderful day and ganun din, Happy New Year din po sa lahat. Ayan, papasok na po ang 2020. Tuloy-tuloy lang po. Ayan. Okay, so maraming salamat, Ate Jessa. Merry Christmas po sa inyo dyan. Okay, so news break po muna tayo. Diyan lamang po kayo at wag po kayong bibitiw dahil may 3 pa po tayong field reporters na makakausap. Si AJ Bulo, si Maureen Peralta at si Jam Cordero. So diyan lamang po kayo at wag po kayong aalis. Ang oras po natin 3:32 ng hapon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philnoni Juice and Capsules, 100% Filipino product at 100% pure natural and organic. Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At ipapaalam po ng Wensha Spa Center na ang lihitimo lamang na Wensha ay Wensha Pasay at Wensha Timog. For more inquiries, tumawag po sa 375-1399. Santone Plus Herbal Capsule, ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga suking botika. Hanap mo ba yung maganda, malinis at suwak sa budget na hotel to stay and relax? Huwag ka nang mangamba dahil Hotel Sogo ang sagot sa iyong problema. So clean, so good. Ayan ang patunay na sobrang sulit ang magiging stay mo sa Hotel Sogo. Maraming kwarto mapagpipilian at puno ng mga pagkaing bubusog sa inyong panlasa. May hotel na, may drive-in pa. San ka pa? Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na, mag-Hotel Sogo na. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang programang Wanted sa radyo at ang oras po natin 3:33 ng hapon. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, News Update. Ang oras 3:31 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nakalaya ang mahigit 800 sa 2,000 bilanggo na nabiyayaan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon sa Bureau of Corrections o Bucor, 827 ang nakalaya sa 2,352 surrenderers. Ayon kay Justice Secretary o Assistant Secretary Neil Bainto, 1,714 lamang ang inaasahan nilang susuko, subalit mahigit 2,000 ang nagbalik sa kulungan matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin ang mga nakalaya sa ilalim ng GCTA. Ayon kay Bainto, kasalukuyan pa ang proseso sa paglaya ng mga sumuko na hindi naman sakop ng GCTA. Aabot sa 300 sumuko ang pinalaya ng Bucor sa Davao Penal Colony. Philippine Standard Time, 3:32 ng hapon. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinakakaisang Pilipinas. Aksyon, News Update. Need cash real fast? Pawn Hero! Keep calm and pawn instantly. Pawn Hero! Pawn your luxury items, designer bags, watches, and gadgets now. Pawn Hero! Let the pawn shop come to you. Convenient, fast, safe, and discreet. With low interest rates. Your Pinoy online pawn shop. Pawn Hero! Visit pawnhero.ph or call 828-CASH for a free estimate. Pawnhero.ph is ISO certified. Pawn Hero! Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede na magsangla ng designer bag, luxury watch at gadget online. Punta lang sa pawnhero.ph. Malinis na tubig ang inumin, malinis na kamay dapat siguruhin. Sa pagluto at paghain ng pagkain, tamang pagimbak dapat ding alamin. Mga sakit ay ating iwasan, mga kamay ay hugasan. Lutuing mabuti ang pagkain, kalusugan ay yaman natin, kalusugan ay yaman natin. Pagyamanin ang ating kalusugan mula sa inyong kagawaran ng kalusugan. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive.
That's why I choose Petron XCS 95 Octane, formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Nagde-date kami tapos may ibang kachat, kinikilig pa. Tama ba yun? Breakin mo na yan! Tama. Tama na yung puro inom. Tatamaan din na tayo niyan. Hinay sa alcohol at fatty foods at mag-Livermarine Plus. Ito ay may Silimarine, Ganoderma, Alpha-Lipoic Acid, Amino Acid Complex at meron pang sodium ascorbate na nakakatulong pa pangalagaan ng atay. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tama na yung puro inom. Tatamaan din na tayo niyan. Hinay sa alcohol at fatty foods. Livermarine Plus, 22 pesos. SRP. Available in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Livermarine Plus. Healthy liver is a plus. This is Rafi Tulfo para sa Livermarine Plus. Subok ko na ito. Mahalagang paalala, ang Livermarine Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuloy-tuloy sa cherry ating pagsasama. Kahit sa hirap man o sa ginhawa, lagi kang nariyan. Sa tuwing tinatawagan, sulit ang pagsasamahan. Cherry atin to, cherry atin to, cherry atin to. Malinis na tubig ang inumin, malinis na kamay dapat siguruhin. Sa pagluto at paghain ng pagkain, tamang pagimbak dapat ding alamin. Mga sakit ay ating iwasan, mga kamay ay hugasan. Lutuing mabuti ang pagkain, kalusugan ay yaman natin, kalusugan ay yaman natin. Pagyamanin ang ating kalusugan mula sa inyong kagawaran ng kalusugan. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Nagbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan. Kasama pa rin po ang ating mga field reporters. Pero ngayon, wait lang, ringing. Okay, so habang wala pa po sila at iniintay pa rin po natin sila. So, binabati ko po muna ng Merry Christmas ang mga taga Nagcarlan, Laguna, La Huerta, Parañaque City at mga taga Manila, Santa Ana, Manila. Okay, so Merry Christmas po sa inyong lahat dyan at happy viewing, happy watching po sa atin. Okay, so wala pa po sila. Habang wala pa po sila, hintayin lang natin, okay, ng bahagya at okay, sige. So batiin po muna natin, marami pong nagpapabate ngayong araw na ito. Okay. So sa lahat po ng mga staff ng Wanted sa Radyo at Action Center, ayan, maraming Merry Christmas po sa at lahat at happy viewing din po muna. Okay. So habang wala pa po sila, tinihintay po natin ang ating dalawang field reporter si Ate AJ Bulos at Maureen Peralta. So kung nagkataka po kayo, hindi po natin makontak si Ate Jam Cordero. Isa din po siyang field reporter ng Wanted sa Radyo. Okay. So matagal na rin po siyang field reporter at ito po ay isa sa mga field reporter na talagang hangang-hanga naman po talaga ako dahil napakagaling at malaki po yung malasakit niya sa mga kagaya ko na nagsisimula pa lamang sa industriya. So, ayan. Ate Jam, Merry Christmas po sa inyo. At kay Ate Shari, Ate Shari Roman, ay may hawak-hawak po siyang kaso ngayon na aabangan po yan natin. Dahil ngayon, nagtatrabaho pa rin naman sila at nasa field po siya kasama ang ilan nating mga staff at cameraman. Okay. So, hindi po natin sila makakausap. Silang dalawa ngayon, si Ate Jam at si Ate Shari, dahil ayan, busy po sila at may hawak-hawak po silang kaso ngayong araw din po na ito. Okay, so iintayin lang po natin si Ate AJ Bulos at Maureen Peralta. Okay, so wala pa rin. Okay. Okay, so pasok po muna tayo ng callers dahil nagkakaroon lang po ng onting aberya sa mga gusto pong bumati ngayong Pasko, gustong batiin yung mga kamag-anak nila at pwede po kayong kumontak sa aming hotline na 633-0072. Okay, sa mga gusto niyo pong batiin, mga kamag-anak niyo abroad, sa mga pamilya niyo po na matagal niyo nang hindi nakikita, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa, pagkakataon niyo na po ito at batiin po sila ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. So, kayo lang po ay kumontak lang po ulit sa aming hotline na 633-0072 sa mga gusto po yang magpabati. Okay, so habang iniintay po natin, yung dalawa po nating field reporter pa,
na wait, nagka-aberya lang po, saglit. Okay, sa mga gusto pong bumati, sige pa. Okay, marami pa pong gusto magpabati. So, okay. Mga cameraman po natin, ayan, nanonood din po ngayon, sila Ivan Austria, MJ, at si Ronnie Tolentino, si Mika Jomel, si Elias J. Silvosa, Dennis Navalta na ngayon ay nasa kanilang tahanan at pamilya at nag-celebrate po ng Kapaskuhan. So, okay, nagpapabati din po ang Paragas family na ayan, sabi ni Ate Angie Paragas na ating pong staff din ng Wanted sa radyo. At sino pa? Sige po. Meron na? Wala pa rin. Okay, sige. At binabati ko rin po ang lahat ng mga taga iba't iba palang lugar ito. Okay, sige. Si Arlene Liemit, Cristina Nieva, Dion Apelo, Kim Ramoso, Kyla Macantan, Lester Son Ramos, Maureen Binasbas ng Merry Christmas po sa kanilang mga pamilya dyan at nag-celebrate ng Kapaskuhan. So maligayang Kapaskuhan po sa ating lahat. Okay, so may caller po tayo ngayon, si Ma'am Edeline. Okay, Ma'am Edeline, magandang hapon po. Merry Christmas. Same to you po. Magandang hapon po at Merry Christmas. Okay, lalo na sa inyo at saka kay Sir Rapi Tulfo. Opo. Batiin ko lang po yung anak ko nasa abroad at kay manugang ko. Okay. Sige, ano po mga pangalan po nila? Ang pangalan po ng anak ko si Karen Joyce Derry at saka si Jaime Ian Derry. Maligayang Pasko at manigong bagong taon at maraming salamat sa inyo. Lubos ako nagpapasalamat sa mga anak ko. Okay. Ano sana kayo ng Panginoon dyan, gabayan kayo. Okay. So, Merry Christmas po, ayan, sa mga Salamat pamilya po. ni Ma'am Edeline. Opo, salamat po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Ma'am ha. Merry Christmas po. Okay, so nagpapabati din po ng happy birthday daw, Jeneline Paragas, De Leola ng Biosyn Family at Industrial Incorporated ni Fatima Paragas. So, okay, Merry Christmas po sa ating lahat at pakilakihan, sige. Okay, so, Merry Christmas din daw po sa die-hard fan ni Idol Rafi Tulfo na si Fanny Kadag of Barangay Olympia. Sige po, pakilakihan. Makati at husband niyang si June Kadag. Okay, so Merry Christmas po sa kanilang pamilya. Na sila po ay isang Grab driver. Okay, sige. Meron pa? Okay, sa mga gusto pa rin po magpabate, sige po, tumawag lang po kayo sa aming hotline 633-0072 sa mga gusto pong magpabati ng Merry Christmas sa kanilang pamilya. Okay, so meron pa po si Ronio Encomienda. Okay, Merry Christmas po, si Ronio. Merry Christmas din po. Opo. Sir Romy? Okay, ayan si Sir Romy. Okay Yes. po, sige po. Gusto kong batiin ng mga katropa ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Si Lola Cora. Okay. Ang pinanguna ng katropang Forever Young Fans Club. Sina Opel, Mamita, Linda Cruz, Beth, Manuel, at si Nene, hindi ko na matatandaan. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, so Merry Christmas po sa pamilya niya, Sir Romy. Opo. Okay, marami pong salamat, Sir. Okay. So, pabati din daw po sa mga Grab taxi drivers na sina Salvador de los Santos Jr., Ricky Lumanog Graboy, Ramiro Pabia, Danilo Ricabo. Ayan. So, Merry Christmas po at happy viewing po sa ating mga Grab taxi drivers na nanonood ngayon. Okay. So, wala pa rin. Okay. Sige, intayin pa rin po natin ang mga pabati po ninyo. Intayin po namin yan sa hotline pa rin po na 633-0072. Okay. So, sige po, pabati lang po muna tayo habang wala po muna tinihintay natin ang ating dalawa pang field reporters. Okay, sino pa po? Okay, sige, batiin na rin po natin lahat po ng staff na nanonood pa ngayon na at
nasa kanilang pamilya, syempre. Ayan, Merry Christmas din po. At sa mga nagkatrabaho pa kahit araw po ng Kapaskuhan, ay bilib po kami sa inyo at Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. Okay, next po natin si Ma'am Jocelyn. Ma'am? Yes, hello. Okay, Merry Christmas, Ma'am Jocelyn. Sige po. Merry Christmas. Sige po, Ma'am. Yes, hello po. Merry Christmas po kay Mama, Rosita Viray. Opo. Tapos po sa mga kapatid ko, Jimmy Viray, Dong Viray, Janet Viray. Opo, sino pa po? Sige pa po. At saka po ang aking asawa, Arnold Barros. Okay, taga saan po tayo, Sa akin Ma'am Jocelyn? Sa akin pong anak, Bianca Joy Barros. Sige pa po, meron pa po, Ma'am? Dito ako sa London, darling, ha. Okay po. Okay, maraming salamat, Ma'am Jocelyn. Merry Christmas po. Okay, nawala na si Ma'am Jocelyn. Okay. So, wala na. Okay, sige po. Sa mga gusto pa pong bumati sa kanilang mga kamag-anak, sige lang po, bati lang po kayo habang ito, gamitin na po natin yung pagkakataon. 633-0072. Ayan, sige po, tumawag lang po kayo sa aming hotline at tuloy-tuloy po ang ating pagbabati sa ating mga kamag-anak. Okay, sige pa. Meron na ba? Okay, wala pa. So, wala pa rin po yung ating mga field reporters. Okay. So, okay, nakausap ko din kanina si Ate Maureen Peralta at sinabi niya mahina po talaga ang kanyang signal. Okay. So, wala pa rin. Okay. So, sa mga gusto pa rin pong bumati, 633-0072. Bati lang po tayo para sa ating mga kamag-anak ngayong Kapaskuhan. Okay. So, wala pa rin. Okay. Okay, so batiin ko po muna. Okay, sige, meron na pala. Okay. Sir Vicente. Sir Vicente, magandang hapon po. Merry Christmas po sa atin. Okay, nawala. Sir Vicente? Naputol. Okay, sige, okay lang. Okay. Sige, ito pa po. Merry Christmas din daw po sa Biocene family. Diyan po yan sa Las Piñas branch. At sa manager nilang si Ma'am Aida Iyog from Miss Jen. Ayan po. Galing po yan sa aming staff na si Angeli Par. Ayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Okay, meron na. Okay, wala pa rin. Okay, sige. Okay, so okay. Ma'am Annalisa, ayan po, meron na. Oo. Okay, Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas. Okay. Solid lang ako kay Sir Rafi. Yes po, ma'am. Sige po. Yun lang po. Merry Christmas sa lahat. Okay, sa mga kamag-anak niyo, ma'am, gusto niyo po bang sabihin? Sa lahat, sa lahat. Okay, nahihiya pa si ma'am. Sayang. Okay, sige po. Salamat, ma'am, ha. Merry Christmas po. Ilan ba balik, sir? Okay, nawala na. Okay. Okay, tuloy-tuloy pa rin po. Sige po, ang pagbabati po natin sa hotline lang po na 633-0072. At syempre, batiin ko na rin po ang aming pong EP na, ayan, kasama niya rin po ang kanyang pamilya ngayon, si Rona K. Rocafor. At, ayan, yung mga staff muna na nasa likod lang po, ayan. Merry Christmas po sa ating lahat. Okay, meron na po. Sir Reyno? Ma'am? Sir Reyno, Merry Christmas po. Ay, Merry Christmas po. Binabati ko po ang aking pong mga kamag-anakan dito po sa Las Piñas. Si Jason Dilantar, Adrian Dilantar, Marilu, tsaka yung aking apo. Ganon din yung apo kong maganda na si Shania. Merry Christmas mga anak at apo. Ganon din po, kinukumusta ko rin po at ay binabati ko ng Merry Christmas ang principal po na mabait sa North sa Verdant High School na si Mr. Rigon. Ayun lamang po. Okay. Maraming pong salamat. Merry Christmas po ulit, Sir Reyno. Yes po. Okay, thank you po. Okay, so wala pa rin. Okay, hindi pa rin natin matawagan ang ating mga iba pang field reporters. So okay lang po yan. Hintayin lang po natin sila. So sa mga gusto pa rin pong magpabati, tuloy-tuloy lang po tayo. 633-0072 po ang aming hotline. Okay. Sige pa. Sir Anton, hello? Good afternoon. Okay, Merry Christmas po, Sir Anton. Oh, good afternoon. Merry Christmas din sa inyo. Babati lang ako sa mga kaibigan kong writer, mga kasama ko.
si Harold Durmido, Rudy Concepcion, Alex Areta, Eric Isiderio, si Ami Redreco, si Tadel Mariano, Cora Torrente, Ellen Macaranas, tsaka sa Atlas Publication, si Tita, nakalimutan ko mga, si Opet Enriquez, tsaka si Vilma Macaraig, tsaka si Tita Marie, tsaka sa Atlas nga si Tita Terry Bagalso. Maraming po salamat. Merry Christmas sa inyong lahat. Good afternoon. Okay. Thank you. Thank you po, Sir Anton. Merry Christmas po. Okay. So, batiin ko lang din po ng Merry Christmas lahat ng nasa Lobo, Batangas. Ayan, si Kay Yambao at Alexi Lorraine Yambao. Merry Christmas po sa inyo dyan. Family ng Yambao. Okay. So, Merry Christmas po at kina Christopher Carcasona, kina Crisa Vega at si Crisandra Viriel Carcasona. Merry Christmas po at happy viewing po sa ating lahat. Okay, so greet ko din daw po lahat ng mga taga Nagcarlan, Laguna, Dasmariñas, Cavite at La Huerta, Parañaque City. Merry Christmas po at happy viewing po sa ating lahat. Okay, next po, Sir Adam. Merry Christmas po. Hello? Hello? Okay, hello Sir Adam. Merry Christmas. Mami Sarah. Sige po. Hello? Okay po, sige po Sir Adam. Bati po tayo. Mami Sarah. Okay, nawawala po ata sa linya Sir Adam. Okay, Sir Ada. Okay, so nawawala. Okay. So, Miss Lloyda Rivera, isa po siyang supervisor sa Action Center. Ayan, si Ma'am Lloyds. Ma'am Lloyds, hello po. Hello, Yeda. Okay, Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas po sa inyo dyan. Merry Christmas, Yeda. At sa mga nakikinig po dyan. Yes po. Okay, sige ma'am. Ayan, binabati ko po lahat ng mga nakikinig ng Merry Christmas po at Advance Happy New Year, and Sir Idol, Merry Christmas at sa inyong family po. Ayan. Okay. Hello? Okay, Merry Christmas ma'am ha, Ma'am Lloyda. See you po. Yes. Okay. Ayan, see you tomorrow. Tomorrow po. Okay. So, Merry Christmas po sa ating lahat dyan. Okay. Sa ating lahat. Okay po. Thank you po. Okay, Sir Vicente po. Line 2. Okay. Hello, Merry Christmas, sir. Yes po. Batiin ko lang po yung Gaudel family sa probinsya namin, ma'am, Butuan City. Tapos yung Hika family sa Batangas, Padre Garcia. At saka sulit, Ernesto, Ernesto. Ma'am, naka-duty po kami ngayon, ma'am. Oh, nice. Thank you po. Marami pong salamat sa pagsubaybay pa rin po. Salamat po, ma'am, ng marami. Opo, thank you po. Thank you po. Okay. So, batiin ko din daw po ang ating mga OFW dyan sa Bahamas. Dolores David, Didi Villafranca, at si Rosalita Villafranca. Okay. So, happy viewing po at Merry Christmas po sa atin dyan sa Bahamas. Okay. So, next na po natin, Sir Vicente. Merry Christmas po. Okay, nawala po si Sir Vicente. Okay. So, okay. So, si Ate Klein Lee Biete, kasamahan namin sa Action Center. Ayan, hello Ate Klein, Merry Christmas! Hi, Eda. Merry Christmas sa inyo Okay dyan po. sa video booth. Opo. Kamusta ang Pasko nyo? Okay naman ate, ito, working. Okay, Merry Christmas din sa mga honest nating taxi driver at mga nagsasole para sa solean ng bayan. And Merry Christmas din sa ating boss na si Idol Rafi Tulfo at si Congresswoman Jocelyn Tulfo and sa mga anak niya na si Miss Maricel and si Sir Rap. Okay. So, opo. Si Ate Klein po, yung mga nakakausap nyo sa baba, o yung mga nagsasalian po ng bayan, siya po yung kumakausap sa ating mga taxi driver o kung sino man po yung mga nagsoli ng kanilang mga naiwanan. So, kay Ate Klein po yan, Biete. Okay, Merry Christmas po, Ate Klein. Thank you. Okay, Merry Christmas. Ingat kayo dyan. Opo, marami po salamat. Okay. So, wala pa rin. Okay. Sige po, sa mga gusto pa pong bumati, habang di pa tapos ang oras, sa hotline lang po na 633-0072. Okay. So, okay, wala pa. Okay. So, wala pa rin po ang ating mga field report.
supporters, okay, baka busy na sa kanilang pamilya. So, okay lang yan. Okay. Okay. So, mukhang wala na pong tatawag. Okay, salamat po sa lahat po ng mga bumati at lalong-lalo na po sa mga OFWs po na nasa ibang bansa at syempre malayo sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan at saludo po kami sa inyong lahat. Bilib po kami sa lahat ng sakripisyong ginagawa nyo, hindi lang para sa pamilya nyo, para sa bansang ito, sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ang panigman po ng mundo. Merry Christmas po sa ating lahat. Okay po. So, okay, marami pong salamat sa lahat-lahat since wala na po atang ano. Okay. Okay, so, okay, maraming salamat po sa mga kapatid. Up next na po natin, Nanay Christopher Min sa programang Christopher Minute. Ako po si Yeda Pascual. At sa ngalan din po ni Idol Rafi Tulfo, maraming salamat po at maligayang araw ng Kapaskuhan po sa ating lahat. Merry Christmas po ulit. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, baka masig sa'yo.